Ako si Jasmine at ito ang aking kwento. Lumaki ang mga mata ko nang makita ang binatang nakatayo sa harap ko. Hindi ako makakamali dahil sa unang tingin pa lang, alam kong siya si Justin, ang apo ni Ginoong Lee, na inalagaan ko sa Amerika bilang caregiver 3 taon na ang nakakaraan. Pero ano ang dahilan ng pagpunta niya sa maliit kong bahay? May nangyari ba kay Ginoong Lee? May nangyari ba kay Ginoong Lee? Tanong ko, bahagyang nag-aalinlangan habang maingat na pinagmamasdan ang bawat galaw ni Justin. Tumango siya ng bahagya. Oo, pumanaw ang lolo ko noong nakaraang linggo, pero may iba pa akong nais pag-usapan. Naramdaman ko ang bigat ng aking kalooban sa balitang pumanaw na ang matanda. Niluwa ko ang sariling laway dahil sa seryosong tono ni Justin. Makalipas ang ilang sandali, iniabot niya sa akin ang ilang piraso ng papel. Hindi pa man natatapos mabasa ko ang nilalaman nito, tinanong ako ni Justin. Well, kahit hindi mo pa natapos basahin lahat, sigurado akong ikaw ang tagapagmana ng iniwan ng lolo ko. Kung susundin mo ang nakasulat sa papel na yan, makakamtan mo ang mga ari-arian at pera na humigit kumulang sa 35 milyong piso. Agad na sinabi ni Justin, matapos basahin ang mga numero, nagulat ako sa aking narinig. Sandali, bakit ako ang magiging tagapagmana ng lahat ng kayamanan ni Ginoong Lee? Tanong ko, kahit na mabilis lang. Ang tibok ng puso ko ay natatakpan ng mga makitid kong mata. Hindi lahat ng ari-arian ni Lolo, mayroon pang natitira, mga 80% na lang. Marami pa yan pero hindi natin pwedeng paghatian ang lahat. Kung hindi natin matutupad ang tanging kondisyon ni Lolo at yan ay ang magpakasal. Labis ako nagulat sa aking narinig. Sandali, alam ba ni Ginong Lee na may anak ako? Bukod pa rito, binigyan niya ako ng bahagi ng inyong kayamanan. Gusto pa niyang magpakasal tayo? Hindi ako makapaniwala sa una, iniisip ko na baka ito ay dahil nawala ang mga anak o mga kamag-anak ng matanda. Ngunit nang malaman kong hindi ito ang dahilan, para akong nawawala sa sarili, naguguluhan kung bakit nangyayari ang lahat ng ito. Nasaan si Justin? Tanong ko. Well, hindi ko rin alam. Ano ba ang naiisip ni Lolo? Nagulat din ako. Hindi ako masaya sa kanyang pagpanaw pero ayokong masayang ang lahat ng pagsusumikap habang buhay na ginamit ni Lolo ang kanyang dugo at pawis para magtagumpay. Gusto ko itong palaguin ng maayos at kunin ang natirang negosyo niya na matagal niyang pinaghirapan. Para magawa yan, kailangan ko ang kanyang pera syempre kaya nandito ako. Gusto ko sanang magpakasal ka sa akin para pareho nating makuha ang gusto natin. Ngayon at ang isip ko ay nakatuon sa halaga ng kayamanang sa aking pangalan. 35 milyong halaga na magiging sa aking mga kamay. Marami akong magagawa. Maaari kong bigyan ng magandang kinabukasan ang anak kong si Drake na 6 na taon at maaari akong magtayo ng negosyo. Naniniwala akong magandang pagkakataon ito para sa iyo at sa anak mo. Magsisimula na sa school ang anak mo, magiging mas mahirap pa. Kung hindi pumayag, nangangako ako na kung makikipag-date ka sa akin, makukuha mo ito, sabi ni Justin habang malalim ako na nag-iisip. Sige, deal, matapang kong sagot at nagpatuloy kami sa pag-uusap tungkol sa aming magiging kasunduan. Mabilis na lumipas ang mga araw mula nang dumating si Justin dahil sa maraming kaganapan pagkatapos ng aming wedding. Agad kong inayos ang mga papeles na kakailanganin namin at pati na ang anak kong si Drake para sa flight namin papuntang US. Anak, may naiwan ka pa ba? Tanong ko sa kanya. Mom, hindi na ba tayo babalik dito? Bahagyang tanong ni Drake habang nakangiti. Babalik pa tayo anak, at sa pagkakataong ito, yan ang magpapabuti ng buhay natin dito. Ngumiti si Drake at niyakap ako ng mahigpit. Okay lang po ma'am, kahit saan tayo, basta magkasama tayo. Binuksan ng driver ang pinto at agad kaming tinulungan na makapasok sa sasakyan. Halos hindi ako makahinga, hindi dahil sa init, kundi dahil sa katiyakang hindi alam ni Drake ang lahat at abala siya sa panonood ng mga video sa cellphone, ngunit alam kong ang sasakyan naming sinasakyan ngayon ay isang mamahaling kotse. Nakapag-agahan na po ba kayo ma'am? Inutusan po ako ni Sir Justin na mag-agahan muna kayo kung hindi pa. Tanong ng driver habang nagmamaneho. Please po, kumain na. Dagdag pa nito habang nakatingin sa daan.
Natagpuan ko ang aking sarili na pinagmamasdan ng paligid at nakita ko si Justin na nag-aabang kasama ang kanyang pamilya. Isang bahagi sa akin ang hindi makapaniwala na isa na akong bahagi ng isang malakas at kilalang business clan sa ibang bansa. Noong nagtatrabaho pa ako sa pamilya Lee, naranasan ko kung gaano kayaman at makapangyarihan ang mga ito, ang yaman na ipinasapasa mula sa isang henerasyon patungo sa isa pa. Hindi na muna kami kakain, mamaya na lang, salamat sa pag-aalala. Sagot ko habang tinitingnan ang rearview mirror. Diretso kami papuntang airport at isang oras ang lumipas bago kami nakarating sa aming destinasyon. Nakita ko si Justin nakasimple lang na suot, nakapambahay lang, pero kahit ganoon, dama ko pa rin ang elegante niyang aura. Kamusta ang flight? Nahirapan ka ba? Bati niya sa akin na may ngiti. Kinamot ko ang ulo ko. Sa totoo lang, napaka-komportable ng biyahe namin dahil ang pinakamahal na ticket ay binili mo para sa amin at kami pa'y VIP sa eroplano. Matagal ka bang naghintay? Tanong ko habang patuloy kaming naglalakad palabas. Hindi naman, kakarating ko lang, sagot niya pagkatapos ay lumingon kay Drake na abala sa pagtingin sa paligid. Hi Drake, kamusta ang biyahe? Tanong ni Justin na nakangiti. Okay lang po, nahihiyang sagot ni Drake. Naisip ko na akala ko matatapos na ang lahat ng gulo pagdating namin sa Lee Mansion kung saan ako dati nagtrabaho. Pero pagdating namin doon, kailangan ko pa rin batiin ang lahat ng miyembro ng pamilya na naghihintay sa aking pagdating. May ilan na natuwa sa muling pagkikita namin dahil kilala nila ako mula noong nagtatrabaho pa ako sa mansyon. Pero mayroon ding ilan na may hindi maganda ang tingin sa akin, lalo na si Bianca, ang kaibigan ni Justin, na parang hindi ako tanggap sa pamilya Lee. Magandang umaga, Miss Bianca. Magalang kong bati habang nahihirapan ako. Huminga ako ng malalim dahil kinakabahan nung makita ko si Bianca. Pero ngayon ay ikakasal siya sa akin, ang dating caregiver ng kanilang lolo. Pagkatapos ng party, sinamahan ako ng mga katulong para makapagpahinga. Nakilala ko ang ilan sa kanila at kapwa Pilipino pa. Jasmine, ibang level ka na ngayon. Akala ko dati binibiro ka lang ni Mr. Lee, pero plano na pala talaga niyang ipamana sa iyo ang yaman niya. Maganda talaga ang loob mo sa kanya kaya siguro pinagpala ka, sabi ni Karen, isa sa mga kasamahan ko dati sa mansyon. Naalala ko ang mga pagkakataong palaging sinisita ako ng matanda noon. Pakiramdam ko pinapaalis ako pero hindi naman ito masama. Natutunan kong magtiis at mag-adjust sa ugali ng matanda. Kung hindi lang pumanaw ang aking lola na nagbabantay kay Drake 3 taon na ang nakakaraan, malamang ay hindi pa rin ako nag-resign bilang caregiver. Hindi pa rin ako makapaniwala, parang panaginip lang ito, sabi ko habang tumatawa. Ang bait mo kasi at ang tiyaga mo, deserve mo talaga ang lahat ng biyayang dumating sa'yo, sagot ni Karen. Napahiya ako at umiwas ng tingin. Matapos naming ayusin ang mga gamit sa malaking aparador, humiga ako sa napakalambot na kama at huminga ng malalim. Kamusta kaya si Drake sa kwarto niya? Tanong ko sa sarili, kaya nagpa siya akong pumunta sa kabilang kwarto. Pagpasok ko, agad kong narinig ang masasayang tawanan ng mga bata, kabilang ang kay Drake at si Alicia, ang pamangkin ni Justin. Sumilip lang ako upang hindi maabala ang mga batang naglalaro. Habang namimiss ko ang saya ng aking anak, napangiti ako. Masaya ako na mayroon na siyang kalaro. Bigla akong napalingon nang marinig ko ang boses ni Justin sa likod ko. Nakatayo siya malapit sa akin at hindi ko maiwasang makaramdam ng excitement. May gagawin ka ba? Gusto sana kitang kausapin tungkol sa isang bagay, mahinahon na sabi ni Justin. Tumango agad ako bilang sagot. Hindi ko alam kung ano ang aasahan sa kanya, pero sa tingin ko seryoso ang usapan na ito. Pagdating sa opisina ni Justin, pinag-usapan namin ng masinsinan ang tungkol sa mana at ang mga proseso upang makuha ito. Kailangan nating kumbinsihin ang abogado ni Grandpa na totoo tayong mag-asawa at mahal natin ang isa't isa. Kailangan nating ipakita na tunay ang pagmamahalan natin bago niya ibigay sa atin ang mga karapatan sa mana, paliwanag ni Justin. Tumango ako ng dahan-dahan. Alam kong hindi ito mahirap para sa akin dahil mula pa noong umpisa, alam ko nang matalino si Jinong Lee at hindi ito basta-bastang ipamimigay ang kayamanan niya. Tanong ko lang Sir Justin, kamusta si Bianca? Wala ba kayong...
Tanong ko sabay nagpakunot ng noo. Anong ibig mong sabihin? Sagot ni Justin sa akin. May relasyon ba kayo? Tanong ko ng diretsyo. Bahagyang natawa si Justin nang maunawaan ang ibig kong sabihin. Siyempre wala. Hindi siya ang girlfriend ko, parang kapatid na ang turing ko sa kanya. Siguro alam mo na yan dahil nagtrabaho ka rin dito noon, sagot ni Justin. Tumango ako, pero sa isip ko, naaawa ako kay Bianca. Parang manhid si Justin at hindi nito napapansin ang nararamdaman ng kaibigan niyang matagal nang may gusto sa kanya. Matapos ang aming pag-uusap, sabay na kaming lumabas ni Justin. Sa hindi inaasahan nakita naming si Attorney Wong. Halika, lapitan natin siya, sabi ni Justin. Mahinang sabi ko, okay, at tumango siya. Sumunod ako sa kanya habang pababa kami ng hagdan. Bigla na lang hinawakan ni Justin ang kamay ko at inalalayan ako hanggang makarating kami sa ibaba at humarap kay Attorney Wong agad na sinuri kami ng abogado mula ulo hanggang paa. Pinuntahan ko lang kayo para tingnan kung kumusta na kayo. Mukhang maayos naman ang lagay mo, Jasmine, sabi ni Attorney Wong sa akin. Ikinagagalak ko pong makita kayo, Attorney Wong. Magalang na bati ko. Maikli lang ang naging usapan namin at sa buong oras, hindi binitawan ni Justin ang kamay ko. Napailing na lang ako ng bahagya. Natatakot akong baka malaman ng abogado ang kunwaring kasal namin. Hindi ko inaasahan na ganito ang magiging epekto ng pagpapanggap namin. Pagkatapos ng pag-uusap, nagpaalam na ang abogado at tuluyan ng umalis. Mabilis kong binawi ang aking kamay mula kay Justin. Pasensya na, nakalimutan ko. Paghingi niya ng paumanhin. Kung hindi ko pa binawi ang kamay ko, hindi niya pa mapapansin na hawak pa rin niya ito. Ngumiti ako ng bahagya at nagpaalam na sana, pero napigilan ako ng boses ng ina ni Justin. San ka pupunta, Jasmine? Tanong ng kanyang ina sa malumanay na tono. Sa kwarto po, magpapahinga sana, mami. Sagot ko, nanlalaki ang kanyang mga mata. Pagkarinig nito, ngumiti ang ina ni Justin. Bakit sa ibang kwarto ka matutulog? Sa kwarto ni Justin ka dapat matulog, hindi ba? Tanong nito habang nakatingin kay Justin. Ma'am, alam mo namang hindi kami sanay na ganon, nahihiyang sabi ni Justin. Umiling ang kanyang ina at mabilis na nilapitan ako para hawakan ang kamay ko. Magkasama kayong matutulog at tawagin mo akong ma'am o mommy Jasmine. Huwag mo akong tawagin na auntie, mariing sinabi ni Donya, sabay hinawakan ang kamay naming dalawa. Naiiyak na sana si Justin pero agad din kaming iniwan ng kanilang ina. Nandun ako sa gitna ng sitwasyon, naguguluhan sa mga nangyayari. Ang presyon at emotion ay naghalo at sa kalooban ko, nagdadalawang isip ako kung paano nga ba ang magiging tunay na takbo ng buhay namin ni Justin. Ito na ba ang simula ng bagong yugto ng buhay ko o isang masalimuot na kwento na puno ng mga pagsubok at kahirapan? Napatawa na lang ako dahil sa sobrang awkward ng sitwasyon. Hindi ako makapaniwala na natawa ka pa, sabi ni Justin na halatang nag-aalangan. Pasensya na, matagal na kasi akong natutuwa kay auntie, sagot ko habang nakangiti. Laking gulat ko sa aking sariling reaksyon, pero sa mga pagkakataong tumatawa kami, tila gumagaan ang pasanin ko. Namimiss mo ba ang mga magulang mo? Tanong niya, at naramdaman ko ang bigat sa tanong niya. Opo, pero sanay na rin ako na wala sila pero alam kong okay sila dahil magkasama sila ni Papa, paliwanag ko. Napansin kong may kung anong pag-iisip na nag-aalab sa kanyang mga mata, tila nag-iisip si Justin sa kanyang sariling karanasan. Ganon ba? Nakakagulat lang na hindi sila umuwi kahit kasal na ang anak nila, sabi ni Justin, parang naisip ang mga bagay na hindi natin nakikita. Para sa kanya, tila normal na dapat ay narito ang mga magulang ng isang anak para kilalanin ang kanilang magiging asawa, pero hindi iyon ang nangyari sa akin. Habang nag-uusap kami, napansin ko ang kalungkutan sa mga mata ni Justin. Parang may isang lihim na daladala at hindi siya makapagpahayag ng pagmamahal sa iba, kahit sa akin. May minahal ka na ba? Tanong ko, umaasang maiaangat nito ang usapan. Oo, pero matagal na. Hindi ko alam kung nasaan na siya ngayon, sagot ni Justin. Nakita ko ang bakas ng pagmamahal at pangungulila sa kanyang mga mata. Siguro kaya hindi siya makapagpahayag ng damdamin para sa akin dahil may hinahanap pa rin siyang pag-ibig. Alam mo, parang hindi na ako naging interesado sa iba mula nang makilala ko siya. Marahil kaya isinama ni Grandpa sa plano ang pagpapakasal natin.
Dagdag ni Justin, at tahimik akong napaisip. Bakit nga ba ako ang pinili ni Junong Lee para maging asawa ni Justin? Naputol ang pag-iisip ko nang tanungin ako ni Justin, sinabi mo dati na namatay ang ama ni Drake? Ano ang nangyari? Naaksidente siya habang nagmomotorsiklo. Maaga akong nabuntis at hindi kami kasal. Pero dahil nangyari na, lumaban na lang ako at itinaguyod si Drake ng maayos, sagot ko. Alam mo, mula nang makita ko si Drake, bigla akong nagkaroon ng pagnanais na magkaanak, natatawang sabi ni Justin. Napangiti ako sa sinabi niya. Nakakatuwa na nagdadala siya ng mga pangarap kahit na sa ganitong sitwasyon. Hayaan mo, 1 taon lang naman ito. Pagkatapos ng lahat ng ito, maaari mo nang seryosohin ang pag-ibig at bumuo ng sarili mong pamilya, sabi ko. Tumango si Justin at inayos ang kumot na nakatakip sa amin. Tama ka, ikaw rin pagkatapos ng lahat ng drama na ito, magagawa mo rin ang gusto mo. Kunin mo ang mga magulang mo at patigilin mo na sila sa pagtatrabaho. Sa ganong paraan, hindi na kayo magkakahiwalay, sabi ni Justin. Ngumiti ako habang iniisip na magkakasama na kami ng aking mga magulang. Isa yon sa mga pangarap ko at sisiguraduhin kong magiging mas maayos ang aming buhay mula sa araw na iyon. Kinabukasan, nagising ako at napansin kong wala na si Justin sa tabi ko. Hindi ko inaasahang makakatulog ako ng mahimbing. Papunta na sana ako sa ibaba upang tingnan ang lagay ni Drake. Pero mula sa bintana ng kwarto namin ni Justin, nakita kong naglalaro ang mga bata sa swimming pool. Bahagyang nakabukas ang bintana kaya narinig ko ang kanilang usapan. Uncle, bakit hindi natin tawagin si Auntie Jasmine para maglaro sa atin? Pwede siyang maging partner mo. Masiglang mungkahi ni Alicia habang nasa swimming pool at may suot na life jacket. Auntie Alicia, natutulog pa si Mommy. Siguro bukas na natin siya pwedeng yayain, sagot ni Drake, at biglang nabulunan ako sa sarili kong laway nang marinig ang tanong ng anak ko. Maging si Justin ay napatawa. Marami lang kaming pinag-usapan ni Mommy mo kaya siya napagod at nakatulog ng mahimbing. Siguro magigising na siya maya-maya, sagot ni Justin habang tumatawa pa rin. Agad kong isinara ang bintana at nagmadaling mag-ayos para bumaba. Ngunit bigla na lang sumakit ang aking ulo. Mabuti na lang at walang babasaging gamit sa kamay ko dahil siguradong mabibitawan ko ito. Para bang tinutusok ng mga karayom ang aking ulo pero pinilit kong tiisin iyon. May mga araw talaga na hindi ko maiiwasang makaramdam ng sakit pero palaging umaasa na darating ang oras na magiging mas madali ang lahat. Habang pababa ako ng hagdan, napansin ako ng mga kasambahay. Magandang umaga, ma'am. Bati ng isa sa kanila, pero hindi ko na ito sinagot. Nais ko lang makuha ang gamot ko, kaya dumiretso ako sa kwarto. Sakit ba ng ulo ni Mommy? Tanong ni Justin kay Drake habang naglalaro sila sa pool kasama si Alicia. Narinig ko ang tanong na iyon mula sa hagdang bato. Opo, minsan po sumasakit ang ulo ni Mommy, pero nawawala naman po yon kapag uminom siya ng gamot. Inosenteng sagot ni Drake. Nakakaawa pero sa pagkakataong iyon, wala akong lakas para makipag-usap pa. Parang may panghihinayang akong nadarama na parang may mga bagay na hindi ko maipaliwanag. Nagtaka si Justin sa sinabi ni Drake at kung may konting kabaman sa boses niya, parang naramdaman ko ito. Pero ano ba ang magagawa ko sa mga oras na iyon? Kailangan kong ayusin ang sarili ko. Pagbalik sa kwarto, hinanap ko si Justin pero wala na siya roon. Wala akong lakas na makitang hindi siya nariyan. Parang napakatahimik at mahirap ang buong araw. Nang dumating ang gabi, biglang tumawag ang ina ni Justin. Kinailangan niyang umalis ng mabilis at kumalas sa mga bagay na masyadong mabigat sa balikat ko. Kinabukasan, umaasa ako na makikita na ni Justin ang liwanag at ang magandang anyo ng umaga. Maski na masigla sina Drake at Alicia habang kumakain, nararamdaman kong parang naiiwan ako sa likod ng mga ngiti at tawanan. Good morning, Mommy! Bati ni Drake nang makita akong papalapit. Napakahalagang sagot nito sa akin matapos ang isang mahabang gabi. Sa wakas, bumaba ako upang mag-almusal at binati ko ang lahat bago umupo sa aking upuan. Pasensya na, nasa kwarto lang ako. Nakatulog ako kagabi. Simula ko.
Okay lang, Mommy. Hindi ko nga napansin, sagot ni Justin na nakangiti. Pero sa mga mata niya, may mga tanong na tila gusto niyang ipahayag. Napansin ko ang kakaibang tingin ni Justin sa akin, parang ito ang dahilan kung bakit tinanong niya ang mga bata na lumabas at maglaro matapos ang almusal. Jasmine, gusto kong malaman kung ano ang tunay na pangalan ng tatay ni Drake. Tanong niya ng mahinahon. Napatingin ako at nagulat sa tanong niya na tila bumangon sa konsepto ng mga nakatagong lihim. Bigla, naging seryoso ang mukha niya. Alam kong kinakabahan at nag-aalala si Justin. Yumuko ako, tila nagulat at malalim na nag-iisip. Parang gusto kong iwasan ang usaping ito, kahit alam kong hindi ko na maiiwasan. Maya-maya, nag-angat ako ng tingin kay Justin at dahan-dahang sumagot. Hindi ko maalala. Halos naiiyak na sagot ko. Ang totoo, hindi ko talaga maalala. Nakita kong nag-alala ang mga mata ni Justin at agad siyang tumayo. Lumapit siya sa akin, tila nagpanik na mula sa kanyang upuan. Imposible, bakit hindi mo maalala? Tanong niya. Ang boses ay naglalaman ng takot at pagkabahala. Hindi ko alam, Justin, pero sigurado akong hindi ko alam. Sagot ko habang hawak ang ulo ko, parang hinahampas ng sakit na umaabot sa bawat sulok ng aking isipan. Ramdam ko ang bigat ng mga tanong na tila nagkukulong sa akin. Kalma ka lang, Jasmine. Hindi ko rin alam kung ano ang nangyayari, pero kailangan mong kumalma, sagot ni Justin, at tinawag niya ang mga kasambahay para magbigay ng tubig. Tumayo ako, hawak pa rin ang ulo ko, pero pakiramdam ko ay matutumba ako. Napansin ni Justin na masakit talaga ang ulo ko at hindi ako nagkukunwari. Bago pa man siya makalapit, bigla akong bumagsak sa sahig at nawalan ng malay. Naalimpungatan ako sa mga tunog at sigaw sa paligid. Nang sumunod na nagising ako, nasa ospital na ako at nakikita ko si Justin na nag-aalala. Habang nagbabantay si Justin sa akin, nakikinig ako ng ingay sa paligid. Si Drake ay umiiyak pa rin at naramdaman ko ang kaakit-akit na damdamin ng pagiging ina na nag-alala sa aking anak. Huwag kang umiyak, malakas si mami mo, sabi ni Alicia, ngunit ang tono niya ay malungkot. Lumapit si Justin sa kanya, hinaplos ang ulo nito at mahinang sinabi, magdasal tayo para gumaling si mami. Ngunit lalo pang lumakas ang iyak ni Drake at niyakap ang bewang ni Justin. Tito, kailan po magigising si mami? Tanong niya habang umiiyak. Lalo akong naawa sa bata. Ang isang simpleng tanong ay puno ng damdamin at takot, kaya't ang puso ko ay tila napunit. Salamat sa Diyos, tuluyan akong nagising ng gabing iyon, pero kahit bumalik ako sa katinuan, bakas pa rin ang lungkot sa aking mga mata. Natatakot ako, Justin, bigla kong sabi, na nagpatigil sa lahat ng ginagawa niya. Natatakot akong baka hindi totoo ang lahat ng masasaya kong alaala. Paano kung hindi rin totoo si Drake? Pumatak ang luha sa aking mga mata. Jasmine, ang anak mo, si Drake, agad na sagot ni Justin habang hinahawakan ang mga balikat ko. Humagulgol ako sa kakulangan ng kumpiyansa. Hindi ko na alam kung alin ang totoo sa mga alaala ko, sabi ko. Hinila ako ni Justin papalapit sa kanya para yakapin at pakalmahin. Sa puntong iyon, kahit sa sarili ko, hindi ko alam kung paano matutulungan. Ngunit may isa akong narinig na nagsisigaw na gagawin niya ang lahat para maging maayos akong muli. Isang gabi, habang magkatabi kami sa kama, nagtanong ako sa kanya, Justin, pwede bang itigil na natin ito? Nakikita kong sobrang nahihirapan ka na. May nararamdaman ka ba sa psychiatrist at sa mga ipinapaimbestiga ko? Tanong ni Justin bilang sagot. Hindi mo ba gustong gumaling? Dagdag niya. Gusto ko, syempre. Gusto syempre. Pero 2 buwan na tayong ganito. Hirap ka na, pati sina mami at ang lahat. Umiling ako. Hanggat lumalaban ka, lalaban din kami. Gagaling ka, Jasmine, at anuman ang pinagdaanan mong trauma, tutulungan ka naming harapin ito. May Drake ka, ang pamilya ko, at ako. Nakita ko ang pagtitiwala sa mga mata niya, kaya't malungkot nang ngumiti ako. Salamat, Justin. Salamat sa lahat. Tumango siya at hinaplos ang ulo ko na para bang pinapalakas ang loob ko. Tumawa ako. Para akong bata sa ginagawa mo. Sabi ko, napawi ang anino ng pagdududa sa aming sitwasyon. Kinabukasan, ginising ako ni Drake. Anak, may problema ka ba?
Tanong ko, habang nakita kung paano nag-uumapaw ang kasiyahan sa kalikasan ng bata. Mama, gising na. Maglalakad tayo kasama si Tito Justin, sagot ni Drake ng masigla. Nagtaka ako ngunit ngumiti sa kanya. Si Justin sa kanyang mga dahilan, mukhang may bago na namang plano. Nagpunta kami sa isang lawa kung saan itinuro ni Justin sa amin ang mangisda. Napakamasigla ng mga tawanan namin kahit na hindi ako makahuli ng isda. Tito, ang laki! Gulat na sabi ni Drake nang makita ang malaking isdang nahuli ni Justin. Nakahuli pa ako ng mas malaki noong buhay pa ang lolo ko. Ipapakita ko ang litrato pag uwi natin. Masayang sagot ni Justin. Sa mga momentong ito, kahit ang hirap at takot ay tila napapawi at nalulugod akong nandyan sila, si Justin at si Drake. Ngunit sa kabila ng aking tuwa, may mga tanong pa ring walang sagot sa aking isipan. Kailangan kong makita ang hinaharap at sana, sa kabila ng lahat, magawa kong muling ipaalala ang mga nakaraan ko at makawala sa kadiliman ng aking nakaraan. Maya-maya, dumating sina Alicia kasama ang kanyang mga magulang, habang abala ang mga bata sa paglalaro at ang mga pinsan ni Justin sa pangingisda. Nagpahinga ako at nagmuni-muni sa araw na yon. Napakamasaya ng mga bata, at kahit maraming tawanan, may mga pagkakataong naiwan akong nag-iisip. Sobrang init ba? Tanong ni Justin habang inaabot ang tumbler sa akin. Hindi naman, sagot ko sabay subo ng tubig. Hindi ito tulad ng init sa Pilipinas. Sumama ka na sa mga pinsan mo, biro ko, pero alam kong ang totoo, gusto kong umupo rito kasama siya. Umiling si Justin at umupo sa tabi ko. Pumunta sila rito para mag-date. Ayoko namang maging third wheel, sabi ni Justin na tila nagbibiro, pero sa tono ng boses niya, ramdam ko na may konting sakit sa kanyang mga mata. Sa tingin ko, hindi na tayo magkikita ulit, sabi ko ng mahinahon. Kaya siguro niya gusto na makasama ako. Maya-maya ay napansin ko na alala ni Justin ang huling pag-uusap nila ni Bianca. Napansin kong huminga siya ng malalim, tila ba nag-aalala. Alam kong gusto niyang makipag-usap kay Bianca, humingi ng tawad, at ipaliwanag na wala siyang ibang intensyon kundi ang pagiging kaibigan. Namimiss mo siya, ano? Biro ko upang mas light ang usapan. Naglalakad siya papalayo, galit, sagot ni Justin, puno ng lungkot. Talo ka na naman, tukso ko, para mapagaan ang sitwasyon. Alam mo, napakamanhid mo, sagot ni Justin, pero nakikita ko pa rin ang ngiti sa kanyang bibig. Malas niya, sagot ko na nakangiti. Baka kung ako yon, ipagyayabang ko sa buong barangay. Biro ko na pinatatawa siya. Sa wakas, pakiramdam ko ay makakahinga na kami kahit sandali at makakalimutan ang mga pinagdadaanan. Biglang may ipinagtapat sa akin si Justin. May nakilala akong babae, saglitan lang kami nagkasama, para siyang nawala na parang bula. Napakunot ang noo ko sa sinabi niyang yon. Anong ibig mong sabihin na nawala siya? Umiling si Justin. Hindi mahirap hanapin siya kung kilala ko ang pangalan niya, pero hindi ko nga alam. Ni hindi mo nga alam ang itsura niya? Tanong ko, nalalaki ang mga mata sa gulat. Hindi ako makapaniwala na nakilala lang ni Justin ang babaeng iyon ng saglit at hindi pa siya naaalala ang mukha nito. Sandali, sandali! Paano mo nasabing mahal mo siya kung hindi mo alam ang itsura niya? Hindi ba kayo nag-usap? Nagkamot ng ulo si Justin, hindi siya sigurado sa sagot. Alam ko na, may nangyari sa inyo, sabi ko, tila nahulaan ko ang kanyang saloobin. Nahihiyang tumango si Justin. Naalala ko noong nag-uusap kami sa isang bar dahil lasing ako noon. Hindi ko na maayos na nakita ang mukha niya hanggang may nangyari sa amin. Hindi ko maipaliwanag ng maayos pero pakiramdam ko noong oras na iyon, parang mahal ko siya. Pero paggising ko, wala na siya. At kahit sa CCTV ng hotel, hindi rin makikita ang mukha niya. Malungkot akong nakinig. Napaka-weird nang nangyari pero kaya pala hindi mo siya makalimutan, sambit ko. Ang sakit na dulot nito sa kanya ay tila umaabot sa akin. Tinanggap ko na malabo na kaming magkita ulit at natututo na rin akong buksan ang puso ko para sa bagong pag-ibig, ani Justin, habang tiningnan ako. Matagal mo na siyang hinahanap, sabi ko, parang gulat.
Tumango siya, ngunit sa isip ko, iniisip na kung sino kaya ang babaeng iyon na kayang nakabihag ng puso ni Justin. Sumingit sa usapan si Drake na masiglang tumatakbo. Tito! Mama! Nakahuli ako ng malaking isda! Malakas na sigaw niya. Agad kaming tumakbo patungo sa kanya at nakita ang malaking isdang nakabitin sa pamingwit nito. Masayang nagpa-picture si Drake habang hawak ang isda, pinipigilan ang kanyang mga ngiti sa sobrang kasiyahan. Naramdaman kong bumalik ang saya sa aming tatlo. Sa mga simpleng sandaling ito, kahit may mga hinanakit at pagdududa sa aking isip, nag-enjoy ako sa pagiging bahagi ng mundong ito kasama sina Justin at Drake. Na kahit anong mangyari nandito kami, kasama, nagmamahalan at natututo. Pagkatapos ng mahabang araw, nagpaalam na ang mga pinsan ni Justin pati na rin si Alicia. Nang naiwan na kaming tatlo, si Justin, si Drake at ako, napaisip si Justin na dalhin kami sa isang dining. Masayang masaya si Drake habang pinapanood ang American Chef na nagluluto sa harap niya. Ang cute ng kanyang tawa at nahawaan kami ni Justin ng saya ng bata para bang ang lahat ng mga problema ay nawala sa ilang segundo. Habang naglalakad kami papunta sa parking lot, biglang binuhat ni Justin si Drake na natutulog. Nakita kong cute na cute siya sa mga ginagawa ni Drake habang sinisiguradong hindi magugulo ang isang kamay ng natutulog na bata. May gusto na akong babae ngayon, biglang sabi ni Justin at huminto ako sa paglalakad. Isang mabilis na tanong ang sumagi sa isip ko. Ha? Ano yon? Anong ibig mong sabihin? Tanong ko, nanlaki ang mga mata ko sa gulat. Ang totoo, ikaw. Sagot niya ng buong katapatan. Jasmine, mahal kita. Halos mabilaukan ako sa sariling laway sa narinig ko. Napatawa ako at sa pagkailang naisip ko, grabe ka Justin, para kang lasing. Ano ba yung sinasabi mo? Natatawa ako pero sa loob ko, ang puso ko ay kinakabahan. Hindi ako nagbibiro, mahinahon niyang sagot. Matagal na, pero ngayon ko lang natiyak ang nararamdaman ko. Kaya ko rin na plano ang trip na to para makapag-isip. Namula ako at hindi alam kung paano pigilin ang kilig. Huwag kang ma-pressure. Ayos lang kung hindi mo nararamdaman, sambit ko. Sabay tinagilid ang aking tingin. Gusto ko lang ipaalam kasi baka simulan na kitang ligawan ng seryoso. Mahal na talaga kita. Tila nahihiya niyang idinagdag at nang makita ang kanyang mukha, tila ba nahuhulog na ako sa kanyang mga mata. Ang saya na matagal na niyang hindi nararamdaman ay ramdam ko rin. Tahimik ang paligid nang bigla akong kumuha ng panyo mula sa bulsa ko at ipinunas ang laway ng bata sa manggas ng damit ni Justin. Pero hindi ko pa natatapos ang aking gawain nang bigla niyang nakuhanan ako ng halik sa pisngi. Oh, pasensya na, aksidente lang. Birong sabi ni Justin at tumakbo papunta sa sasakyan. Hinding-hindi ko mapigilan ang ngiti habang nakanganga sa gulat sa kahinabol ang asawa ko na puno ng saya. Habang nagmamaneho pa uwi, masaya si Justin, ngunit ako, tila kislot ng puso ko ang naglalaban. Nagahalo ang saya at kilig habang nag-iisip kung paano ako makakatulog ngayong gabi sa mga salitang iyon. Biglang nagsalita ako. Parang may aksidente nang makita ko ang grupo ng mga tao sa paligid ng isang sasakyan. Ang dami ng tao ay nagiging hadlang para makadaan ang sasakyan ni Justin. Bumaba si Justin para tingnan ang nangyari at sumunod ako sa kanya. Pasensya na po sir, parating na ang ambulansya, mga 5 minuto na lang makakadaan na kayo, sabi ng pulis na kinausap si Justin. Ayon sa kanila, nagbanggaan ang motorsiklo at SUV dahil sa kawalan ng kontrol at sa kuryosidad ng mga tao. Lumapit ako sa tambak ng mga tao at nagtangkang sumilip at nakakita ako ng dugo, ang kalagayan ng driver ng motorsiklo na tila naghihingalo at may likido na kumakalat sa semento. Hindi ko maipaliwanag ang takot na bumalot sa akin. Nanlamig ang aking mga kamay at nanginig ang aking mga tuhod. Jasmine, mahina akong tinawag ni Justin, pero sa sobrang takot, hindi ko siya maaninag. Nang subukan kong tumingin, bigla na akong nawalan ng malay at bumagsak sa lupa. Jasmine! Anong nangyayari sa'yo? Narinig kong tanong ni Justin. Ang boses niya tila nalulumbay sa paligid. Parang lahat ng nakikita ko ay malabo at habang patuloy ang luha kong umaagos, bumalik sa isipan ko ang mga alaala ng mga pangit na karanasan na pilit kong kinakalimutan, lalo na ang trahedyang naganap 6 na taon na ang nakakaraan. Nang nagising ako, narinig ko ang tunog ng cellphone. Pakiramdam ko'y napakabigat ng aking katawan.
Masakit ang ulo ko mula sa hangover kaya't nahirapan akong bumangon. Lumingon ako sa gilid ng kama at naroon ang isang lalaking mahimbing na natutulog. Hindi ko siya kilala at tila naglalaban ng mga alaala sa isip ko. Ang mukha ng lalaki ay napakagwapo. Papatayin talaga ako ni Daddy kapag nalaman niya ang ginawa ko. Bulong ko sa sarili habang hinahawakan ang aking ulo. Nagsimula na naman ang takot at hindi ko alam kung ano ang magiging susunod na hakbang ko sa araw na ito. Ngunit naisip ko, ang mga alaala ko ay hindi ko na muli pang dapat balikan. Kailangan kong harapin ang katotohanan, anuman ang mangyari. Jasmine, kanina pa kita tinatawagan. Bakit hindi ka sumasagot? Bulyaw ng aking lola nang sagutin ko ang tawag. Halos malaman ko na ang kalooban niya mula sa tono ng kanyang boses. Alam mo ba kung nasaan ang mommy at daddy mo? Agad na bumalot sa akin ang takot. Naisip ko tuloy kung nasaan ang mga magulang ko. Naalala ko na ako mismo ang nagrekomenda sa restaurant kung saan sila kakain para ipagdiwang ang kanilang ika-23 anibersaryo. Oo. Bakit po lola? May problema ba? Tanong ko, sabay sulyap sa lalaking natutulog sa tabi ko. Pumunta ka roon at alamin mo, sabi ng aking lola bago ibinaba ang telepono. May kung anong masamang kutob, kaya't dali-dali akong nagtungo sa restaurant. Habang nasa taxi, parang may malamig na kamay na humahawak sa puso ko, isang pakiramdam na hindi ko maipaliwanag at hindi ko alam kung saan nanggagaling. Pagdating ko sa restaurant, agad kong napansin ang maraming tao. Nakita ko ang mga waitress na nagkukwentuhan. Grabe naman, kawawa sila. Wala man lang nagawa, sabi ng isang waitress sa kanyang kasama. Oo nga, ang bait pa naman nila. Nagpasalamat pa sila sa akin kanina kasi anniversary nila ngayon. Dagdag ng isa. Sa mga salitang ito, nagdilim ang lahat ng paligid ko. Dali-dali akong tumakbo patungo sa karamihan at sumiksik sa pagitan ng mga tao. At doon ko nakita ang kalunos-lunos na kalagayan ng mga magulang ko, magkayakap, duguan, at wala ng buhay. Balot ng pangungulila ang aking dibdib. Ayon sa ulat, pauwi na ang mag-asawa nang biglang banggain sila ng isang kotse na nawalan ng preno. Wala silang nagawa kundi ang magyakap at magdasal na kahit sa kabilang buhay ay magkasama pa rin sila. Parang nawalan ako ng sarili ko sa sakit. Umiiyak ako ng todo habang pinilit na gisingin ang aking mga magulang. Jasmine, siguro ang anak ng mag-asawang iyon, narinig kong sabi ng ilan sa tao. Ang masayang selebrasyon ng aking mga magulang ay nauwi sa isang trahedya na hindi ko kayang tanggapin. Maya-maya, lumapit sa isang matandang lalaki ang isang estranghero. Mr. Lee, kailangan na nating umalis. Tawagin na natin ang abogado natin, sabi ng lalaki. Napatingin ako sa matanda at sa mga mata niya may mga tanong akong lumalabas. Agad na umabot akong lumuhod sa harapan nito, tila tinitimbang ang lalaking ito sa aking isipan. Napagtanto ko kaagad siya ang dahilan ng pagkamatay ng aking mga magulang. Maibibigay ko ang lahat ng gusto mo. Kung gusto mo, papatayin ko ang sarili ko sa harap mo, sabi ni Mr. Lee na may malungkot na tono. Pero matalim akong tumingin sa kanya. Wala akong pakialam. Kahit patayin mo ang sarili mo ngayon, hindi na mabubuhay ang mga magulang ko. Umalis ka sa harapan ko at huwag mo nang ipakita ulit ang mukha mo sa akin, sagot ko na may matinding emosyon na puno ng galit. Sumakay ako sa sasakyan patungong istasyon ng pulis, walang ibang iniisip kundi ang sakit at ang panghihinayang. Sa kasalukuyan, nagtatalo kami ni Justin. Lumayo ka sa akin, Justin. Malakas kong sigaw habang itinulak siya palayo. Nagulat siya sa aking ginawa. Naalala ko, Justin, alam ko kung anong klaseng tao ang lolo mo. Alam ko kung gaano kababa ang tingin nila sa mga tulad naming mahirap. Ang galit ko ay parang apoy na sumiklab, hindi ko kayang itago ang sakit. Nakakagulat ka, Jasmine. Ano bang nangyayari? Tanong ni Justin, at halata na kinakabahan siya sa sitwasyon. Mapakla ang tono ng boses ko habang nakaupo pa rin ako sa sahig, parang hindi ko na alam kung paano ko haharapin ang lahat. Sagot, Justin, sa tingin mo ba, sapat na ang 35 milyong piso para mapalitan ang buhay ng mga magulang ko? Tanong ko. Sa kabila ng lahat ng kayamanan at kapangyarihan, walang halaga ang anumang halaga ng pera kung ito ang kapalit ng buhay ng tunay na nagmamahal sa akin.
Nanlaki ang mga mata ni Justin sa tanong ko. Agad akong nakaramdam ng tensyon sa hangin. Tila bumalik siya sa imahe ng trahedyang kinasasangkutan ng kanyang lolo 6 na taon na ang nakalipas. Sa aking isip, nagsimula akong mag-isip tungkol sa mga sagot at mga tanong na matagal ko nang pinipigilan. Sa mga ulat na narinig ko, simbolo ng isang komplikadong kwento na halos hindi ko maisip. May nagtangkang patayin ang aking lolo sa pamamagitan ng pagsira sa makina ng aking kotse at sa kasamaang palad, isang mag-asawa ang nadamay sa aksidente at nasawi. Mula sa mga sinabi ni Justin, napagtanto ko na nakaligtas si Mr. Lee sa halos pagkakakulong dahil sa husay ng kanyang abogado. Pero dahil tila nakilala ko ang kanyang lolo, naisip ko, may mali akong inisip. Ang hindi ko alam, may nag-ulat kay Mr. Lee sa simula pa lang at inakala ko lang na ang lolo ni Justin ang may kasalanan ng lahat. Pero habang nag-iisip ako, isang nakakagulat na confrontation ang naganap sa pagitan namin. Sinubukan ni Justin na iuwi ako sa aming mansyon, ngunit dahil sa sobrang pagod, nawalan na ako ng malay. Bago pa kami makalabas, tumigil si Justin sa pagmamaneho. Dumating ang 12:00, gumising ako mula sa mga aking panaginip. "Jasmine," narinig kong tawag ni Justin, agad akong tumayo at lumapit sa kanya. "Pasensya na, inayos ko lang ito. Hindi ko dapat sinigawan ka ng ganon," umiiyak kong sabi. Ang puso ko'y puno ng takot at hiya. Nahihiya ako sa kung anong nagtulak kay Justin sa sitwasyong ito. "Naiintindihan kita, Jasmine. Alam kong nahihirapan ka ngayon. Hindi ako galit. Kung may dapat magalit dito, ikaw iyon," sagot ni Justin, habang dahan-dahan niyang inayos ang mga hibla ng buhok ko na tumabing sa aking mukha. Ang pagkakaunawa niya sa akin ay pumuno sa aking puso ng konting aliw at kapayapaan. Umiling ako bilang sagot. Wala namang may gusto nang nangyari. Mahirap, pero kailangan kong tanggapin. Alam kong mas mahihirapan din sila, mama at papa kong patuloy akong magmumukmok. Basta ipangako mo sa akin, Justin, na anuman ang mangyari, mananatili kang nasa tabi ko. Ngumiti si Justin at dahan-dahang pinahid ang mga luha ko. "Oo, iyon naman talaga ang plano ko," sagot niya, may katatagan sa boses. Yumuko ako, pinipigilan ang mas lalong lumalabas na emosyon. Ngunit sa likod ng aking isipan, may isa pang katotohanan na hindi pa nailalantad. Hindi ko lang matanggap na sinubukan ng lolo ko na bayaran ang lahat gamit ang pera. Pasensya na, pero alam kong hindi iyon ginusto ng lolo ko. May nagsabi rin sa akin na sinadyang sirain ang makina ng kotse niya, kaya nangyari iyon. Wala siyang kasalanan, sabi ni Justin, tila hinuhugot ang lahat ng katotohanan mula sa kanyang dibdib. Tumango ako, naisip ang mga aspeto ng sitwasyon na hindi ko pa gustong pagtuunan ng pansin. Ang mga naghihintay na sagot ay tila nag-iba sa akin at mukhang magiging mas mahirap ang mga susunod na araw, ngunit kaya naming harapin ito basta't kami ay magkasama. "Oo, naiintindihan ko naman lalo na ngayon," sagot ko kay Justin na tila labis na naguguluhan. "Alam mo ba kung bakit iniwan niya ang 35 milyon sa'yo?" Tanong niya. Tumango ako kasi alam ko na ang dahilan. "Para kay Drake," sagot ko ng may kaunting ngiti. "Justin, anak mo si Drake. Yung babaeng kasama mo dati na ka-one night stand mo, ako yun. Iniwan kita sa hotel at ikaw ang totoong ama ni Drake." Nanlaki ang mata ni Justin sa sinabi ko. Napaatras siya at hindi agad nakasagot. "Ano?" Gulat niyang tanong. Pinigilan ko ang sarili kong tumawa at ngumiti. "Magulo, pero totoo ang sinasabi ko. Naalala ko pa nga kung ano ang suot mo noon. Pati kulay ng underwear mo." Dagdag ko, sabay biro. Napailing si Justin, ngunit hindi na siya nakapagsalita. Sa huli, bigla na lamang niyang niyakap ng mahigpit ako. "Kaya pala sabi ko na nga ba?" Bulong niya, tila naguguluhan ngunit may saya. Ngumiti ako. 6 na taon na pero ikaw pa rin ang gusto ko, sabi niya. "Sa tingin ko kahit isang dekada o isang siglo, mahuhulog pa rin ako sa iyo ng paulit-ulit." Napangiti ako sa kanyang mga sinabi. Pinalitan nito ang takot at tensyon sa paligid. Nagpasya akong ipakita sa kanya ang aking kasiyahan sa pamamagitan ng bahagyang pagpigil sa kanyang tagiliran. "Bolero ka talaga," sagot ko habang nagtatawanan kami. Dahan-dahan siyang humawak sa magkabilang pisngi ko, tila tinitingnan ng mga mata ko na puno ng damdamin. Naramdaman ko ang init ng kanyang pagmamahal.
Sa araw na ito, papalitan natin ang masasamang alaala mo ng kaligayahan, Jasmine. Punuin ko ang mga ito hanggat maaari. Pangako ko, ito ang huling gabi na iiyak ka dahil sa kalungkutan, sabi niya ng may buong lakas ng loob. Umiyak ako ng kaunti, ngunit sa pagkakataong ito, dulot ng kaligayahan. Salamat Justin, wika ko, bago magdikit ang aming mga labi. Nang gabing iyon, tahimik naming pinanood si Drake na natutulog. Tulog na anak, sabi ni Justin ng mahinahon, sabay lingon sa akin. Sobrang saya ko talaga dahil nalaman ko na anak ko pala si Drake. Dagdag niya. Mami, okay ka lang? Tanong ni Drake, bigla na siyang tumayo at lumapit sa akin. Okay lang ako anak, pasensya na, sagot ko, habang dinadampian siya ng halik sa noo. Nang tumingin ako kay Justin, napansin kong may bakas ng nerbiyos sa kanyang mukha. Tila nag-aalala siya sa magiging reaksyon ni Drake kapag nalaman niyang siya pala ang tunay na ama. Dahil sa kaba, sinabi ko, dapat sana noon ko pa sinabi sa'yo, Drake. Ano yon, Mommy? Tanong ni Drake, tila hindi pa talaga siya nakakaintindi. Tungkol sa totoo mong ama. Tumango si Drake, ngunit nang bigla niyang naisip, nilapitan niya si Justin at nagseryosong tanong, paano naman si Tito Justin? Mas gusto ko po sana magkasama kami ni Tito Justin, hindi ba kami aalis? Masaya akong nakitang umawit ang mga mata ni Drake ng kagalakan habang nakatingin siya kay Justin. Tawa ng ligaya ang lumabas sa akin habang tinitingnan ko ang respetadong lalaki. Drake, hindi na natin kailangan pang iwan si Justin kasi siya ang tunay mong daddy. Bumungad ang saya sa mukha ng bata. Agad niyang niyakap si Justin dahil sa saya. May pinakamagaling akong daddy sa buong mundo, masayang sambit niya bago umakyat sa malambot na kama at nagsimulang tumalon sa kagalakan. Nagtawanan kaming tatlo ng walang tigil habang parehong nagpatuloy sa pagluha ang aming mga mata. Tila ang lahat ng lungkot at takot ay natutunaw sa mga ngiti at yakap namin. Sinabi ko kay Justin na darating ang araw na babalik kami sa aming bayan upang ipaalam sa kanya ang lahat. Labis na humihingi ng paumanhin si Justin, ngunit pinangako niya na anuman ang sakit, magtutulungan pa rin kaming tumayo at tanggapin ang aming kapalaran, imbes na manatili sa dilim. Nais kong magtuon ng pansin sa hinaharap ng aming pamilya matapos marinig ang mga salita ng aking psychiatrist. Dahan-dahan kong pinahid ang mga luha at nakita ko kung gaano kahirap ang pinagdaanan ko, pati na ang takot na humarap sa mga problemang itinago ko. Proud na proud ako sa iyo, Jasmine. Ang tanging hiling ko ay maging matatag kayo bilang pamilya at lalong tumibay ang pagmamahal niyo kay Justin, wika ng doktor habang niyayakap ako. Matapos ang aming yakap, kumuha ako ng papel mula sa aking bag. Nang makita ng doktor ang papel, napanganga siya nang makita ang imbitasyon para sa kasal namin ni Justin. Magpapakasal ka ulit? Tanong ng doktor ng masaya. Tumango ako. Oo, Doc, nag-propose siya. Sinabi niyang gusto namin magpakasal ulit at magkaroon ng tamang seremonya. At totoo, sagot ko habang hinahaplos ang aking pisngi ng doktor. Congrats, Jasmine. Nakabalik ka na ng buo. Ang kasal nyo at ang bagong anghel sa pamilya nyo, wika ng doktor, puno ng kasiyahan para sa akin. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay nahanap namin ang daan tungo sa mas maliwanag na hinaharap. Pareho kaming nakatingin sa aking tiyan na medyo halata na ang baby bump ko. Dahan-dahan kong hinaplos ang aking tiyan at ngumiti ng maluwang. Sa mga sandaling ito, parang perpekto ang imahe ng isang masayang misis na minamahal at inaalagaan ng maayos. Maraming salamat, Doc, sabi ko sa psychiatrist nang may kaunting lungkot. Pagkatapos magpaalam, lumabas ako ng klinika. Nag-iingat ako sa bawat hakbang upang hindi madulas at masaktan ang anak na aking dinadala. Nang makarating ako sa labas, may narinig akong boses mula sa likuran. Sabi ko, handa nang pumasok nang makita kong nag-aalala si Bianca. Papasok na lang ako, nahirapan ka na. Bakit, Bianca? Tanong ko sa kanya na medyo sarcastic. Nagtawanan kami nang makita kong nag-aalala lamang siya. Kanina pa niyang ipinilit na samahan ako, ngunit hindi ako pumayag dahil nahihiya. Minsan, ang pag-uusap namin ng doktor ay tila malungkot, kaya't napagpasyahan kong sumama kay Bianca sa labas. Gutom na ako, naiinis na sinabi ni Bianca. Halika na, galaw-gaw ka talaga.
Huwag mag-alala, dadaling kita sa restaurant, mag-buffet tayo mamaya. Sagot ko habang tumatawa. Nakakatawang isipin na ako ang dahilan kung bakit napangiti siya. Habang naglalakad kami, inisip ko kung gaano kami nababahala sa nalalapit kong panganganak. Tumingin ako kay Bianca na may kasamang pagod at naisip ko, sino nga ba ang mag-aakalang ang babae na dati kong iniiwasan dahil sa nararamdaman nito para kay Justin na ang asawa ko ay magiging pinakamatalik kong kaibigan? Naalala ko ang unang pagkakataon naming nagkita muli sa isang cafe at doon ko natutunan na nagbago na ang buhay ni Bianca. Ang dati niyang pagiging baliw at makulit ay napalitan ng malalim na pag-unawa at pagmamahal sa sarili, isang pagbabago na hindi ko inaasahan. Pagdating namin sa clinic, nakita namin si Justin na naghihintay. Hindi siya nakapunta sa clinic ng psychiatrist dahil sa emergency sa opisina, ngunit nangako siyang makikisalamuha sa doktor. Maraming salamat, sabi ni Justin, medyo walang kibong nakatingin sa aming dalawa. Aba, at dumating ka pa. Dapat tinreat mo ako sa buffet. Sabi ko kay Justin na tinukso siya. Pwede pa tayong kumain, sagot niya, ngunit nagpakita ng pag-aalala. Ayoko maging third wheel, aalis na lang ako. Pabirong sabi ni Bianca na tila nagiging masaya sa aming dalawa. Ayos lang, basta hindi ka stress kapag magkasama. Tanong ni Justin, ngunit makikita pa rin ang pangangalaga sa kanyang mga mata. Alam ko, si Bianca ganun lang talaga nakaka-stress kapag magkasama kami, sagot ko. Nag-aalala kasi ako, baka maging busy ang mommy pag magkasama kami, kwento ni Justin habang nakangiti. Alam mo ba, tinapos pa nga ni mommy ang maternity book na pinabasa ng doktor sa akin? Nagtawanan kami sa kwento ni Justin. Basta't masaya ka sa company niya, yun lang ang mahalaga sa akin, basta masaya ang misis ko. Hinapit niya ang pisngi ko at naramdaman kong may takot na baka hindi niya na ako gusto dahil sa pagbabago ng katawan ko. Ngunit pinakita niya sa akin ang pagmamahal na hindi nagbabago sa kabila ng lahat. Matapos ang check-up, nagpa siya kaming pumunta sa isang restaurant upang maghintay sa ibang miyembro ng pamilya na nagplano ng lunch. Nang dumating si Drake mula sa school, ngumiti kami ni Justin. Agad niyang niyakap si Drake at pinatpat ang braso nito kung saan may 3 star mark. Wow, magaling ang anak natin, sabi ni Justin na niyayakap ang ulo ni Drake. Siyempre dad, gusto ko maging best kuya. Tutulungan ko si mama para ilabas ang baby. Nagtawanan ang aming mga kamag-anak sa sinabi ni Drake. Magiging best sister ako, sabi ni Alicia na mukhang masayang nakikinig sa usapan. Habang nagtinginan ang mga magulang ni Alicia, sinabi ni Justin, magiging best daddy ako at pinakagwapo sa buong universe. Sabay tumawa. Hinatak ni Justin si Jasmine at napuno ang lugar ng tawanan. Ay nako, sigurado gutom na kayo, sabi ng mama ni Justin habang itinulak ang isang pirasong mansanas sa bibig ni Justin. Lahat kami ay nag-smile sa mga kalokohan. Sa lahat ng nangyari sa buhay ko, masasabi kong deserve na deserve ko ang saya ngayon. Madaling sabihin ang pagpapatawad, ngunit mahirap gawin. Natutunan kong ang pagkakaroon ng galit ay hindi magdadala sa akin sa kabutihan. Kung hindi ako matutong magpatawad, mananatili akong miserable sa nakaraan. Ngayon, namumuhay kami ng walang galit sa puso, masaya, at nakatuon sa aming pamilya at sa pagmamahal sa Panginoon. Dito nagtatapos ang kwento ng aming pagmamahalan ni Justin, isang kwento ng pag-asa at pagbabago. Maraming salamat sa pakikinig na aking kwento.